ka galing? Di sa pinanggalingan. Bakit ba? Sumagot ka lang maayos kapag kinakausap kita. Right! Bakit ba bigla-bigla na lang kayo nananampal? Bakit ba inaano ko kayo? Talagang hindi tayo magkakasundo hanggat hindi ka tumitinggal sa mga kahibangan mo, Resi. Yung kahibang sinasabi nyo, yun yung nagpapalamon sa atin. Doon tayo nabubuhay. Kahit kailan, hindi ko ginagastos yung mga perang binibigay mo sa akin. Nagsisikap akong kumita sa maliit man para ang kaya ko para sa amin ni Lily. Bakit? Hindi mo ba nabubuksan man lang yung tukador mo? Binabalik ko lahat doon, mga perang nanggagaling sa'yo. Ah, ganon? Nag-iinerte pa kayo? Ay, hindi ko ayaw nyo. Wag nyo. Diyan na nga kayo. Sayang lang yung oras ko sa pakikipagtalo sa inyo. Lily, sabi ko na nga ba dito kita matatagpuan sa seaside eh. Nalilibang kasi ako sa panunood sa pagpapatay sindi ng mga Christmas lights sa gawin yun ng parola. Sumasabay pa sa masiglang kantang pamasko. Ang bilis ng mga buwan at araw, no? Parang kailan lang. Eto't ilang araw na lang, Pasko na naman. Magkukumahog na naman ang mga tao sa pagsalubong sa Pasko. Oo. Pero ako eto. Sasalubungin na naman ang Pasko na walang katiyakan ng mga bagay-bagay. Katulad din ng mga nakaraang Pasko. Magulo pa rin ang buhay. Naku, kapag ganyan ang tono mo, alam ko, dinadala ka na naman ang sarili mo sa kalungkutan. Bakit ba kasi hindi napipili ang isang ina sa mundong ito, Bingo? Dahil kung makakapili lang ako, hindi ko pipiliin ang isang inang katulad ni Inay. Pagod na ako sa kanya. Pati mga pangarap ko nasisira dahil sa kanya mga kahinaan. Lily, wala naman tayong magagawa sa hindi magagandang nangyayari sa atin sa mundong ito na ginagalawa natin. Oo, sinisikap man nating pagandahin ang ating mga buhay, pero paulit-ulit ding nasisira ng mga taong nakapalingid sa atin. Pero palagi naman tayo may mapagpipilian kung paano tayo mamumuhay ng kakaiba sa direksyon nila. Nakadepende pa rin sa atin kung paano natin ihahanda ang ating kinabukasan. Hello? Dante? Resi, bakit ka ba tawag ng tawag? Di ba sabi ko sa'yo, huwag na huwag mo ko tatawagan pag nandito ako sa bahay. Ano ka ba? May isang oras na ako nilalamok dito sa park na usapan natin. Sabi mo susunduin mo ako ng kotse, tapos nandiyan ka pa rin pala sa bahay niyo? Hindi nga ako makaalis dito. Mataas ang lagnat ang bunso ko. Nakamonitor ako sa kalagayan niya. O nandiyan naman yung asawa mo ah. Ano na ang silbi niya bilang nanay ng anak mo? Pwede ba? Huwag mo muna akong kulitin ngayong araw na to. Ano ba? Kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan din kita ngayong araw na ito. Pinamimili mo ba ako? Pues ang pamilya ko ang pinipili ko. At para hindi ka na umasa pa, mula sa araw na to, tapos na tayo. Hindi! Hindi ako papayag. Hindi mo ko pwede basta itrabo na parang basahan, ha? Hindi mo po pwede gawin sa akin yun. Kausapin mo ako. Huwag naman mong i-off ang cellphone mo. Hello? Hello, Dante? Bitigo na yan, akin na yan. Hindi mo na yan sabi. Ano?
naman yan? Ano ka ba? Ako malasing. Gusto ko makalimutan na nandito ako sa mundo ito. Hindi alak ang solusyon sa mga problema mo. Kundi ang paraan mo na pag-iisip, Resi. Itigil mo na pakikipagrelasyon sa mga lalaki may asawa. Huwag ka nang manira ng mga pamilya. Na? Magsalita kayo pa, di kayo nanira ng mga pamilya nung kapanahonan niyo sa beer house, no? Ha? Huwag ka nga. Huwag nga kayo dyan. Aminin nyo. Lagi kayong sinusugod sa bahay ng mga tunay na asawa ng mga lalaki nyo noon. Kahit bata pa ako noon, kala nyo ba? Hindi ko naiintindihan yung mga nangyayari. Oo. Nga. Oo. Pero pinagsisisihan ko na lahat ng yun. Habang nagkakaisip ka, pinilit kong itama ang aking mga pagkakamali dahil ayoko makalakan mo ang maling buhay na pinili ko. Pero hindi ko akalain yung maling landas na yun ang tatahakin mo. Di ka ba natutuwa? Parehong-pareho tayo ng kapalaran. Naging anak mo ko noon sa pagkakasala. At anak ko rin naman sa pagkakasala ngayon si Lily. Bakit ba ayaw mo akong pakinggan, anak? Para sa ikapapanuto ng buhay mo, mas sinasabi ko. Tulungan mo ang sarili mo. Muli mong buuin ang buhay mo. De. Pangangatawanan ko ang mga pagkakamali ko. Saan man ako dalhin ng mga ito? At kung madapaaman ulit ako, problema ko na yan. Ay, Bingo, wala pang alas 12 ng ating gabi. Pero ubos na yung mga paninda natin 20-20 items. Kaya nga kailangan na nating mamili sa wholesale store bukas. Oo nga. Dodoble na natin ang dami ng mga bibilihin nating paninda. Dahil habang papalapit ang araw ng Pasko, lalong dadag sa mga mamimili dito sa night market. Alam mo, Bingo, naisip ko, kapag lumago ang puhunan natin sa mga items na ito, ituloy pa rin natin ang pagtitinda kahit tapos na ang mga okasyon para hindi mawala sa market ang mga paninda natin. Yan din ang naisip ko, Lily. Palalaki pa natin ang pwesto natin ito hanggang maging isa ng basar ng miscellaneous goods. Slowly but surely. Pero tiyak na matatarget natin ang layunin natin na yun. Sikap at tiyaga lang. Pwede ba, Resi? Bitiwan mo ko. Tigilan mo ang pagsunod-sunod sa akin. Teka, nalulod ako sa harapan mo. Huwag mo lang akong iwan. Wag. Itinutuwid ko na mga naging pagkakamali ko sa pamilya ko. Kaya layuan mo na ako. Hindi, ayoko. Magpapakamatay ako pag nawala ka sa buhay ko. Narinig mo yun? Magpapakamatay ako. Akala mo ba makukonsyensya mo ako sa sinasabi mo? Magpakamatay ka hanggang gusto mo. Huwag kang umalis dati. Hindi ako nagbibiro. Talaga magpapakamatay ako. Dati! Dati! Oh, so good. Aba, may babaeng nakahandusay sa bangketa. Sino kaya? Ha? Parang si Resi yun, ah. Oo nga, si Resi nga. Lalapitan ko siya
para malaman ko kung anong nangyari sa kanya. Ba't ko nandito sa kwartong ito? Paano nangyari yun, Fernan? Anong ginawa mo sa akin? Rosie. Pinagsamantalahan mo ako, no? Pwede ba? Alam mo kung gaano kita iginagalang. Kaya alam mo kahit kailan, hindi ko magagawa sa iyo yung bagay na ibinibintang mo. Nakita kita sa bangketa, walang malay. Nakatulog ka na ron sa sobrang kalasingan. Kaya, nagdesisyon akong iuwi ka rito sa bahay. Para ka akong mas makapagpapahinga ka rito. Si Dante. Mas pinili niya pamilya niya kaysa sa akin. Katulad din ng mga lalaking nauna ko nakarelasyon. Binaliwala rin nila ako sa uli. Bakit ganoon, Fernan? Lagi na lang ako talunan sa uli. Bakit hindi ako makatagpo ng totoong pagmamahal? Bakit lagi akong bigo? Bigong-bigo na makatagpo ng isang relasyong masasandalan ko habang buhay. Dahil nagmamahal ka sa mga maling tao. Sa mga maling pagkakataon, Resi. Oo. Walang mali sa pagmamahal. Pero mali na may nasasaktan kang ibang tao. Dahil lamang sa pagmamahal na yun. Nay, bakit hindi ko malampasan ang mga kahinaan ko? Bakit hindi ako makapag-desisyon ng tama para sa sarili ko? Akala niyo ba hindi ako nahihirapan sa sitwasyon kong ganito? Anak, matagal nang nasa tabi mo ang mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Ako, si Lily, si Fernan. Kasi, kahit na tinalikuran mo noon ang ating relasyon, walang nagbago sa mga plano ko para sa ating dalawa. Nagsikap pa rin ako sa buhay. Nagbundal ng bahay ng makakabuhayan. At alam mo ba, lahat ng yun, sa'yo ko pa rin iniaalay. Nagsisinungaling ako pag sinabi kong naging maligaya ako sa mga pakikipagrelasyong pilit kong pinaglalaban sa sarili ko, Fernan.
Aminin ko man o hindi, huwad palang lahat ng mga yun. Burahin mo lang lahat sa isip mo mga yon. At gusto ko na malaman mo na ikaw pa rin ang taong magpupuno at kukumpleto sa buhay ko. Alam mo ba? Nahihiya ako sa Diyos. Dahil kahit kailan, hindi ko nagawa tumawag sa Kanya. Pero binigyan niya ako ng isang katulad mong handa akong mahalin. Bessie, Ano man ako, o sino man ako, at handang muling buuin ang buhay ko. Kung ang panahon mang ito ng Kapaskuhan ang ibinigay sa akin ng nasa itaas para tahakin ng tamang landas, hindi ko siya bibiguin, Fernan. Totoong mahirap ang landas patungo sa proseso ng pagbabago. Pero naging madali yon para sa akin dahil sa mga taong hindi umalis sa tabi ko at hindi ako iniwan sa mga critical mang panahon ng aking buhay. Sina Inay at Lily at higit sa lahat, si Fernan na siya palang tunay na nag-aangkin ng aking puso at handa akong iharap sa altar. Sa mga naganap sa aking buhay, isa lang ang napatunayan ko, na sa muling pagbabalik loob ko sa nasa itaas, dinagdagan niya ang aking lakas para sa kakayahan kong magbago. Ako si Resi, na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At ito ang aking buhay. Nakagagalak ang manindigan para sa tama. Nakalilikha ito ng kabutihan at inihahantong tayo sa tunay na kaligayahang ikinalulugod ng sa atin na ay lumikha.